Minsan sa buhay natin, may mga papel tayong hinahawakan. Mga decisions, promises, or relationships na akala mo legit, akala mo totoo, tapos sa huli, fake pala. Sa kwento natin today, dahil sa maliit na bagay na ginawang fake ng mga bida natin, nagbago ang buong takbo ng buhay nila. So eto nga mga B. Once upon a time, may inutusang dalawang auditor yung regional director ng COA na i-check yung mga pera na pinapadala sa highway district sa Cebu. Audit check lang. Normal, di ba? Girl, nakahanap sila ng 2 sets ng documents. Yung una, mga sets ng legit letters of advice of allotment or LAAs. Ito yung mga maaayos, naka-sequence, signed ng mga tamang finance officer and recorded sa logbook. And yung second one, sets of fake LAAs. Ito yung mga walang proper sequence, undated, and minsan duplicated pa. And yung mga pumirma mga hindi naman kasi authorized. And dahil sobrang shady ng galawan, the Special Cabinet Committee was created. Tapos gumawa pa ng task force with the National Bureau of Investigation, Commission on Audit, Bureau of Treasury, and the Finance Ministry Intelligence Bureau para mag-imbestiga. That time, yung flow ng money ng government is ganito. From Manila manggagaling yung budget, then go sa central office. Pagdating sa central office, sila yung gagawa ng sub-advice of allotment at advice of cash disbursement ceiling. Tapos, ipapadala yon sa regional office. Doon naman sa region, si budget officer yung magge-generate ng LEAs. Then, pagdating sa district level, dito na nagaganap yung actual na gastos. So, yung mga engineers magre-request ng supplies, then i-approve ng district engineer, then isa-certify ng accountant kung may pondo ba talaga. Pag all clear, go na sa bidding, purchase orders, inspections, vouchers, hanggang sa may lumabas na treasury check para sa contractors. And syempre, every end of the month, may pa-reporting pa sila na need ibalik sa Manila for consolidation of records. So, imagine mga Veb, sa dinami-dami ng steps na ginawa ng gobyerno para siguraduhin na tama yung pag-release ng funds, may mga loko pa rin talaga na sobrang galing sa accounting loopholes kaya na-bypass yan lahat. So, a year before man mabuking yung kalokohan na to, may isang secret meeting na nangyari sa isang resto sa Cebu. May 4 na bida-bida from Region 7, namely Morales, Punzalan, Sagun at Cabrera. Doon nila pinlano yung literal na highway robbery via paper. Si Morales kasi nakadiscover ng hack na pwede daw mag-withdraw gamit fake LAAs at vouchers. Tapos, tatakpan lang gamit yung book manipulation. O di, para hindi obvious, hinahati-hati nila yung amounts na below 50k lang para di dumaan sa auditor. Tapos, i-charge sa old obligations at ika-cancel yung check sa records. Si Punzalan yung taga-juggle ng ledger, habang si Cabrera at Sagun yung nagbebenta ng fake LAA sa contractors. And guess what? May 26% cut agad sila sa bawat deal. Ginawa nila to during weekends. Payag ka side hustle mo, mangurakot. Charing. Eventually, madami pang ibang government employees na nahatak kasi nga easy money. Ay, networking pala anes. Fast forward, the scam ran for 1 year lang but umabot ng 62 million yung nawala sa Cebu 1st District. Nahuli sila ng NBI kasi software OA nilang mag-flex mga te. Yung tipong sabay-sabay bumibili ng 2 kotse, like sobrang obvious. Kaya sina Morales, si Sagun at si Cabrera, guilty sila sa 119 counts. Si Punzala naman, nag-turn state witness kaya nakalusot-lusot ng very slight sa ibang kaso. Dahil sa kanya, nahulog din yung iba. Classic example to ng inside job kasi ginamit nila yung sobrang complicated na accounting system para dayain mismo yung gobyerno. Literal na pera ng bayan ginamit nila for personal gains. Sounds familiar ba? So, itong si Fajardo, civil engineer ng Cebu 1st Highway District, nadamay siya sa 6 na kaso ng estafa with falsification. Basically, gumawa sila ng mga fake papers to make it look like may legit road projects and deliveries. Total ng nakuha is roughly around 2.8 million pesos te. Ang malala pa, sa papel, parang ang daming projects, road repairs, bridge rehab, barangay roads, pero sa actual, halos wala naman talaga nagbago. Barangay captains na mismo yung nagsabi na yung maintenance lang daw was literally nagkalat ng limestone sa butas-butas na kalsada.
So imagine, buong barkada ng government officials and employees, halos buong organizational chart ng Ministry of Public Highways Region 7 at Cebu First Highway Engineering District nagkaisa for a scam na parang group project. Difference lang, lahat sila involved dito kasi may mula. Ginawa nilang legit looking yung fake papers, like tipong may asphalting project sa Tabuelan Road kuno. So, may bidding pa yan siya, tapos may delivery ng materials, may inspections, ganun. Pero, in reality, wala talaga. Goose projects nga siya, B. Dahil sa mga falsified documents na yon, nakapagbulsa sila ng almost 800,000 pesos. So, syempre, hindi yun nag-reflect sa official books kasi nilihim nila gamit yung journal vouchers as cover-up. Taray panakip butas! Si Tolentino naman na isa din nating main character kasama sa mga government officials na nagpa-under ng scam. Sangkot naman siya sa 9 criminal cases and umabot sa roughly 5.5 million pesos yung naibulsa niya mga ante. Si Fajardo and si Tolentino, kasama yung mga frenemies nilang officials, they were found guilty beyond reasonable doubt. So, walang lusot, walang takas. Ang hatol sa kanila is tig 6 to 10 years or more na kulong per case, plus may dagdag pang fine each time. Obligado rin silang bayaran pabalik yung perang ninakaw na umabot sa total na approximately mga nasa 24 million pesos. Sure! So, yung mga drama natin dito mga Vebs is, number 1, reklamo ng dalawa, parang binaliktad daw yung laro kasi dapat yung prosecution na magpapatunay na ghost deliveries. Pero ang nangyari, sila pa yung pinapaburden na mag-explain na legit talaga yung materials when they should have been presumed innocent muna. Then yung second, sabi pa nila, mali daw si Sandigan Bayan kasi kinonvict sila as co-conspirators kahit wala namang solid na ebidensya na nagplano or nag-team up sila para sa scam. Sabi ng Supreme Court, nope, sorry bestie, kasi malinaw na may ebidensya na nagkaroon ng estafa through falsification. Kasi for estafa, kailangan may deceit or panloloko at pera or property na nawala. For falsification naman, kailangan public officer ka, ginamit mo yung position mo at nag-fake ka ng documents ganon. And guess what? Pasok sila sa lahat ng requirements! Plus, may memorandum of agreement pa na pumayag sila na i-adopt yung dating testimonies ni Punzalan. Dito niya ni-reveal yung 26 officials at employees na nakatanggap ng pera galing sa fake LAAs at SACDCs that time. Kaya ang final ruling ng court, guilty pa rin sila and walang lusot. Kasi naman ang daming receipts na pinakita ni Punzalan. Tapos lahat points to one thing. Nagawa-gawa lang yung projects at documents para ma-disburse yung pera. Aminado naman yung dalawa na pumirma sila sa mga documents na ginamit para palabasin na may deliveries ng construction materials. And dahil sa pirma nila, naglabas ang gobyerno ng pera via vouchers and checks kahit wala naman talagang dumating na materials. Pero paano ba napatunayan na ghost projects lang lahat? Simple lang. Tinanong nila mismo yung mga barangay captains at residents sa lugar na supposedly may road projects. At lahat sila basically said, wala kaming nakitang major roadworks, beshi. So ayun, kahit may defense si Tolentino na may vice mayor naman na nagsabi na may aspalto sa Tabuklan Road, hindi siya kinagat ng court kasi mas credible yung mga barangay captains since sila yung mismong taga doon at araw-araw dumadaan sa kalsada. Ang masakit pa, sa Cebu First Highway Engineering District kung saan sila assigned, may fake LAAs, fake cash disbursements at unrecorded checks totaling roughly 1.7 billion pesos. Ang court, solid yung take. Kumpleto lahat ng elements ng estafa with falsification. Una, deceit. Sina Fajardo and Tolentino, parehong public officers, ginamit yung positions nila para magpanggap na may mga deliveries. And yung ginawa nila, naglagay ng false statements sa tally sheets na sila mismo yung pumirma. Pangalawa, damage. Government mismo yung nalugi kasi naglabas ng pera pambayad sa fake suppliers kahit wala naman talagang dumating. Tapos yung defense nila is that legit yung mga deliverables since may documents sila pero girl, wala silang naipakitang hard proof. Hindi din sila nag-effort magsubpoena kung talagang nasa NBI daw yung mga original docs. Kaya ayun, court said, GG guys, guilty beyond reasonable doubt kayo though. Ang setup nila was the wheel conspiracy.
May hub, which is sina Morales, si Punzalan, si Sagun at si Cabrera. Sila yung mga mastermind. Tapos, merong mga spokes, which is yung ibang empleyado and kasama yung petitioners. Together, nagluluto sila ng fake LAAs, then binibenta sa contractors, tapos tinatakpan yung anomaly sa ledger. Fast forward sa Cebu First Highway Engineering District, same playbook. Ang daming fake documents hindi tugma sa legit records. Sabi ng court na obvious naman na may modus para ma-siphon yung pera papunta sa bulsa ng mga officials and suppliers. Tapos, yung role nila Fajardo and Tolentino were crucial. Kasi girl, kung wala yung mga pirma nila, hindi mabubuo yung chain ng scam. And in conspiracy, rule of thumb, act of one is act of all. So what's the moral of the story? O diba imagine, yung simpleng pirma lang sa fake tally sheets, akala mo maliit na bagay lang, pero naging susi sa isang malaking scam. Remember, sa buhay, every small choice, be it white lie, delaying responsibility, ignoring red flags, kung ano man yan, dapat pag-isipan mo ng mabuti kasi your choice will lead to consequences later on. Ikaw, what's your ghosting story?